So Lord, you are great, Panginoon. You are great, O God. Ikaw ay dakila sa lahat, Panginoon. Dakilang manilikha, Panginoon. Dakila ka sa lahat ng bagay, Panginoon. Sa
Sa oras na ito, Panginoon, tinataas namin ang iyong pangalan. Ikaw pong patuloy na madakila, ikaw pong patuloy na mapangaralan, at ikaw pong patuloy, Lord, na maluwalhati sa aming kalagitnaan, Panginoon. Holy Spirit, Lord, we ask you, Lord, to lead us, Lord, in worship. Lead us, Lord, in your, to bring your glory, Panginoon. Ikaw pong patuloy na manguna sa bawat isa, O God. Kaya niyo po, Lord, na ang bawat puso, ang bawat isip ng bawat isa sa aming Panginoon ay maituon sa iyo, Panginoon, at may taas namin na lahat ng papurit pa sa salamat sa iyo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pinagpapagawa natin ang Panginoon. So yun po, the month of January and February ay meron po tayong tema na read your Bible and pray every day. Last January po, we've talked about the Bible, ano nga ba ang Bible, why should we read our Bible, anong sinasabi ng Biblia. At ngayon po, sa buwan ng February, we will talking about prayer. Sabi po doon, di ba? Pray every day. Sabi mo sa katabi mo, pray every day. Yan. So this month, sa panimula po ng buwan na ito, we were talking about prayer. Now, buksan po natin ang ating Biblia sa Romans 8. Roma, Kabanatang 8. Romans 8, 26 to 27. Sabi po dito, sa English ko po babasahin, Romans 8, 26 to 27. In the same way, Romans 8, 26 to 27, in the same way, the Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He searches our hearts, knows the minds of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance to the will of God. Pagpalain po tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ang title po ng message natin sa oras na ito ay The Holy Spirit Works in Our Prayer. The Holy Spirit works in our prayer. Ngayon po, bago po tayo mag-jump dun sa text natin na Romans 8, 26 to 27, tignan po muna natin kung anong sinasabi ni Paul sa Romans 8. Sorry po, nagbibinata. Sa Romans 8. Tignan po muna natin kung anong sinasabi ni Paul sa Romans 8, simula verse 1. In chapters 1 to 7 po, simula chapter 1 hanggang chapter 7, nagsalita po si Paul o itinuro niya patungkol sa kasalanan, patungkol sa batas o sa kautusan ni Moses. Binanggit din niya kaparusahan sa kasalanan at ang patungkol sa kaligtasan. Now, pagdating po sa chapter 8, ito po ang sabi niya, simula verse 1, sabi po niya sa verse 1, kaya ngayon, hindi na hatulan ng kaparusahan ang nakay Kristo. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang kaparusahan ang nakay Kristo. Tingnan mo yung katabi mo, nakay Kristo ba yan? Yan. Wala nang kaparusahan daw ang kung sino man ang nakay Kristo. Bakit po? Ano po bang ginawa ni Jesus? Dahil namuhay si Kristo ayon sa kasulatan ni Moses. Yun ang naging buhay ni Jesus. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. He was condemned for us, pinabayaran niyang kasalanan na ang kabayaran na para sa atin, at binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, we are eternally secured sa kamay ng Panginoon. Diba, sabi ni Jesus sa John 10, no one can snatch them out of my hand. We are eternally secured sa kamay ng ating Panginoon. Pero, sabi ni Pablo sa mga sumusunod na verses, especially sa verse 9, sabi niya dito, sa verse 9 po ng Romans 8, sa katunayan, nananatili sa inyong Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang taong Espiritu ni Kristo,
hindi kay Kristo ang taong iyon. Tapos sa verse 11, sabi niya, kung nanahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu na nanahan sa inyo. Sabi po dito ni Pablo, yes, wala nang kaparusahan ng kasalanan pa ang mga taong na kay Kristo if the Holy Spirit is with them. Hindi na paparusahan ng mga taong na kay Kristo kung namumuhay ang banal na Espiritu sa kanila. Maraming taong nagsasabi na kilala nila si Kristo, di ba? May Kristo pa nga sa manukan, di ba? So, maraming nakakilala kay Kristo. Yung pa, yung tito ko po kasi ganun. So, yun, maraming nakakilala kay Kristo, maraming naniniwala kay Kristo. May iba pa nga gustong makahawak kay Kristo kapag prosesyon, di ba? May iba pa nga gusto pang magpunas yung panyo nila doon kay Kristo para lang gumaling. Maraming nakakilala kay Kristo. Every January pa nga to, yung babato ka ng panyo. Di ba? So yun, maraming nakakilala kay Kristo, maraming naniniwala kay Kristo. Kaya nga sabi dito ni Pablo, walang kaparusahan ang mga nakay Kristo if the Holy Spirit is with them. O kung namumuhay sa kanila ang banal na Espiritu. Tignan po natin ang sabi ni Jesus in John chapter 14 verse 26. John chapter 14 verse 26. John 14:26, sabi niya dito, pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng aking kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. At ito pa po sabi ni Jesus, magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinasabi ko. Ano pong trabaho ng Holy Spirit? Katulong nating mga mananampalataya, ipapaalala niya kung ano ang tinuturo o kung anong tinuro ni Jesus sa mga alagad o maging sa atin. At ano pa po, sa John 15:26 po, isang chapter lang po, 15:26, sabi dito, pagkatapos sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama, siya ang tagatulong nyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. So, ang work po ng Holy Spirit is to bring us to Christ. Dalhin tayo papunta kay Kristo, ipakilala sa atin kung sino si Kristo. Yes, before we accept Christ, our Lord, as our Lord and Savior, kumikilos po muna ang Holy Spirit. Bago po natin tanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, kikilos po muna ang Holy Spirit. Holy Spirit will work in us first to change our hearts, to regenerate or to born again us. Then, we will believe and accept Christ in our hearts. Kaya nga po sa theology po, dun sa doctrine of salvation, regeneration comes first before faith. So, madaling sabi, mabuborn again ka muna bago ka manampalataya. Kikilos mo ng banal na Espiritu bago ka sumampalataya sa Panginoong Hesus. This is how the Holy Spirit works sa buhay ng isang mananampalataya. Tingnan mo katabi mo, na-born again na ba yan? Ayun yung tinginan. So, yun. Now, punta na po tayo sa text natin. Let's go into our text, verses 26 and 27 ng Romans 8. Babasahin ko po ulit. Sabi po dito, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the minds
of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Sa buhay natin, ang Holy Spirit, ang trabaho ng Holy Spirit is baguhin ang puso natin, baguhin ang kalooban natin para makilala natin at tanggapin natin si Kristo, para dalhin niya tayo papunta sa ating Panginoon. Now, dito po sa topic natin sa oras na to, titignan po natin kung ano nga ba ang work ng Holy Spirit sa pananalangin natin. Now, ano nga po bang work ng Holy Spirit? What does the Holy Spirit work? What does the Holy Spirit do in our prayers? Ano nga bang ginagawa ng Holy Spirit sa ating pananalangin? Una po, number 1, the Spirit helps us to pray. Tinutulungan po tayo na banal na Espiritu na manalangin. The Spirit helps us to pray. Sabi po dyan sa verse 26, we do not know what we ought to pray for. Hindi natin alam kung anong gusto nating ipanalangin. But the Spirit Himself intercedes for us. Pero sinasamahan tayo ng banal na Espiritu. Dito po, pinapakita dito ni Paul how weak we are. Pinapakita dito ni Pablo kung gaano tayo kahina in the flesh. Kung paano tayong hindi natin kayang tumawag sa Panginoon dahil sa sitwasyon na meron tayo. You are incapable of calling God. Hindi natin kayang tawagin ang Diyos. Remember po the doctrine of total depravity. We will not be able to call God or to seek God or even to choose God. Hindi natin kayang lumapit sa Panginoon, hindi natin kayang saliksikin ang Panginoon, hindi natin kayang piliin ang Panginoon sa buong buhay natin. Because we are totally depraved. Ang will natin, ang will natin ay sinira ng kasalanan. Kaya kahit papiliin tayo between God or sa isang bagay, pipiliin natin yung bagay na yun kaysa sa Diyos. Ganun tayo depraved, ganun tayo makasalanan, ganun ang status ng ating buhay sa harapan ng Diyos. Kaya sinabi dito ni Paul, including himself, sinama niya po sarili niya, sabi niya doon, hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Pinapakita niya dito ang status natin, we cannot call to God. We are weak in our flesh. Sa Isaiah, nalimutan ko anong verse, sabi niya doon, bingi ang Panginoon sa ating panalangin dahil sa ating mga kasalanan. Diba? Hindi natin kayang tawagin ang Panginoon. Kaya nga minsan kapag prayer time, diba? Inisip natin, should I pray to God kapag oras ng panalangin? Dami kong kasalanan nagawa papakinggan kaya ni Lord yung panalangin ko? Lalagpas kaya ng langit yung panalangin ko hanggang kisame lang. Diba? Minsan may ganun. Kaya minsan may tendency tayo na imbis na ilala natin yung prayer time sa oras na yun na hindi na tayo nakapanalangin. Kasi yun yung nasa isip natin. Didinggin kaya ng Panginoon yung panalangin ko? O kaya naman, kapag puno tayo ng problema o puno tayo ng kabalisahan, puno ng kabalisahan na pag-iisip natin, gusto nating manalangin, pero hindi natin alam ang sasabihin natin kasi puno ng problema yung isip at puso natin. Kaya hindi natin kayang tumawag sa Diyos kasi bagsak tayo physically. Diba, imbis na yung puno-puno ka ng problema tapos gusto mong manalangin, wala kang maiusal. Diba? Hindi ka makapagsalita. Kasi natatakpan na ng problema yung pananampalataya mo, diba? Hindi ka na makapag-pray. Hindi mo na kayang manalangin dahil sa mga problema na meron ka o kabalisahan na meron tayo.
That is why po, kaya nga po kailangan natin ng tulong ng Holy Spirit sa ating pananalangin. Siya ang maglilid sa atin sa mga panalangin. Sino naka-experience dito, o gano'ng karaming beses mo na-experience yung ganito, yung how many times na na-experience natin yung hindi tayo makapag-pray kasi hindi natin alam yung sasabihin natin, but later on, ang dami na nating nasasabi. So, naka-experience ng ganun. Amen. Tapos, umiiyak pa tayo. Kasi kumilos na yung Holy Spirit. Na yung una, gusto mo mag-pray kasi hindi ka makapagsalita. Pero later on, ang dami mo nang nasasabing prayer. Diba? Puro salita na ng Panginoon sasabi mo. Na pagpipray mo na yung pasaway mong kapitbahay, ganyan. So, kumbaga, nakapag-pray ka na, tapos umiiyak ka pa. Yung talagang pamilis ang Holy Spirit sa oras na yun. That is how the Holy Spirit works in our prayer. Sabi po dito ni Paul, sa verse 15 ng Romans 8, sabi niya dito, verse 15 ng Romans 8, And the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Sorry, wala po akong Tagalog dito. Sabi ni Pablo, ang Spirito na nagdala sa iyo patungo sa pagiging anak ng Diyos, ang nag-lead sa iyo para tumawag sa Diyos Ama. Umiiyak tayo ng Abba, Father. So, ang Holy Spirit ang talagang nag-lead sa atin para tawagin ang Diyos Ama, para makapanalangin. Ayun po, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Spirito ng pagkakalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang Spirito ng pagkukupkop, na dito'y sumigaw tayo ng Abba, Ama, Abba, Father. Ang Holy Spirit talaga ang nag-lead sa atin para makapagpanalangin, para makalapit sa Diyos Ama. This is how the Holy Spirit works sa buhay natin o sa panalangin natin. The Holy Spirit helps us in our prayer. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu para manalangin. Pangalawa po, the Spirit intercedes in prayer. Namamagitan ng banal na Espiritu sa panalangin. Sabi po sa verse 27, because the Spirit intercedes for God's people. Namamagitan ng banal na Espiritu sa mga anak o sa mga pinagbanal ng Diyos. Sa first point po, may kita natin na tinutulungan tayong manalangin ng banal na Espiritu. Pero sa second point naman, na namamagitan ng Holy Spirit para sa atin at sa Diyos kapag nananalangin tayo. Namamagitan ng banal na Espiritu sa atin at sa Diyos kapag nananalangin tayo. Ang Diyos ang nakikinig ng mabuti, ang Diyos ay nakikinig ng mabuti sa ating mga panalangin dahil namamagitan ng banal na Espiritu sa atin at sa Kanya. Kita niyo yun? Nakikinig si Lord sa panalangin natin kasi tinutulungan tayo ng Holy Spirit manalangin. Sinasamahan tayo ng Holy Spirit manalangin. Nakikipag-intercede ang Holy Spirit sa panalangin natin. At ito pa po yung amazing dito. Sabi ni Paul sa verse 27, and He, referring to God, He searches our hearts, and He who searches that our hearts knows the mind of the Spirit. Siya ang nakakasiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. So, ito po yung amazing dito na si Lord, sabi dito ni Pablo, sinesearch ng Lord ang puso ng tao. Nakikita ng Lord ang puso ng tao. Nakikita ng Diyos
ang puso ng bawat isa sa atin. Pero si Lord attentively pa rin nakikinig sa panalangin natin. Alam ng Lord kung anong ipapanalangin natin bago pa man natin sabihin. Pero willing pa rin si Lord na makinig sa ating panalangin. He listen attentively in our prayers. Dagdag pa dyan yung pag-intercede ng Holy Spirit sa ating panalangin. The Lord Holy Spirit speaks for us to God. Nakikipag-usap ang Holy Spirit sa Diyos para sa atin. Kung paano ang Diyos Anak ay namamagitan sa atin sa Diyos, ganun din naman ang banal na Espiritu. He intercedes in our prayer. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi nakikinig ang Diyos sa panalangin ko. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, ba't parang ayaw yata pakinggan ni Lord yung panalangin ko. Hindi natin pwedeng sabihin na, ayaw ko muna manalangin, baka hindi ako pakinggan ni Lord. He listen attentively sa ating panalangin. Ang Diyos Anak, ang Diyos Anak nagme-mediate sa atin between God, magiging ang Holy Spirit, nag-intercede sa ating panalangin. Ang Holy Spirit, they are working as one kapag nananalangin tayo. Kaya wala tayong rason, wala tayong may irarason para hindi manalangin. Dahil nakakarating sa langit ang panalangin natin. Sabi mo sa katabi mo, nakakarating sa langit ang panalangin mo. Nawang rason, bakit inisip natin na hindi nakakarating sa langit, ba't hindi pinapakinggan ni Lord yung panalangin ko? Bakit parang pakiramdam ko, layo-layo ni Lord, di ba? Ang rason lang kasi, kaya iniisip natin na hindi naririnig ng Lord ang panalangin natin, kasi yung sagot sa panalangin ang lagi nating inaabangan. Kaya pakiramdam natin parang hindi natugon si Lord kasi inatay natin lagi yung sagot. Yung pagtugon agad ni Lord. At hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya in our prayer, the Holy Spirit intercedes. Namamagitan ng banal na Espiritu sa Diyos Ama at sa atin kapag nananalangin. At pangatlo po, the Spirit lead us to the will of God in prayer. The Spirit lead us to the will of God in prayer. Dinadala tayo o nililid tayo ng banal na Espiritu sa kalooban ng Diyos kapag nananalangin. Sabi po niya sa verse 27, the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Nag-intercede ang banal na Espiritu according sa will ng Panginoon or in accordance to the will of God. Ang rason madalas kung bakit hindi nagre-respond si Lord sa panalangin natin is because baka hindi yun yung kalooban ng Diyos. Baka hindi yun yung kalooban ni Lord sa panalangin natin. Kaya ang Holy Spirit, He will help us to know, He will enlighten us, and He will lead us to the will of God. The Lord will respond to our prayer if it is His will. Tutugon si Lord sa panalangin natin kung kalooban niya. Minsan pa nga, pag tumugon si Lord sa panalangin natin na kalooban niya, hindi pa, kumbaga more than pa dun sa inaasahan natin, di ba? Ito lang yung pinanalangin natin, pero dahil kalooban ni Lord, nagiging doble pa o nagiging triple pa kapag tumutugon si Lord. Madalas, malaki pa o more than sa nire-request natin yung tinutugon ni Lord. Pero may mga instances na ang tagal tumugon ni Lord, siguro maybe gusto niya maging patient tayo, or baka hindi talaga yun yung kalooban niya. Kaya hindi siya natugon. Example po, naalala ko lang, may isang pastor po na nag-pray, hindi po siya dito sa area 1 siya. Sa area 1 siya nag-pray.
Nagkaroon sila ng gawain sa isang covered court. Then yung nagpe-pray na siya, sabi niya sa prayer niya, kiniklaim ko in Jesus' name na matutuloy ang gawain namin dito. Kiniklaim ko in Jesus' name na papayagan kami ng barangay captain na maging regular sa gawain na to ng libre. Palakasin mo, Panginoon, ng barangay captain. Yan yung panalangin niya. Kaya habang nananalangin siya, nandun yung kapitan sa loob ng covered court. Then, matapos siya mag-pray, lumapit yung barangay captain. Sabi ng barangay captain, Pastor, last nyo na po dito sa covered court. Hanap na lang po kayo ng ibang lugar. May mga event pa po kasi dito. Ikaw ba naman kasi marinig mo, di ba? Papatuloy kami ditong libre, di ba? Pero, ang point dito is, hindi lahat ng gusto natin igagawin ni Lord. Hindi lahat ng gusto natin ipinalangin ay tutugunin ni Lord. God will not change His will dahil lang sa panalangin natin. Kaya nauuso yung claim mo na yan or claim it in Jesus' name. Pero hindi natin inaalam ang tunay na kalooban ng Panginoon. Hindi ang Panginoon o hindi ang Lord ang mag-a-adjust sa kalooban niya para lang sa atin. Tayong dapat mag-adjust ng kalooban natin ayon sa kalooban niya. Kaya when we pray, we should seek the Holy Spirit kasi siya ang mag-lead sa atin sa kalooban ng Diyos. Siya ang magbibigay ng mga salita na mag-uusal sa mga labi natin ng kalooban niya. Ang Holy Spirit ang magpapaalala ng kalooban at salita ng Diyos sa bawat panalangin natin. Amen po ba? Now, what should be our response? Ano nga po ba ang dapat maging tugon natin? Una po, let us pray always. Manalangin tayo lagi. Kahit hindi natin alam ang sasabihin natin, o madalas tayo hirap manalangin, o blanco tayo kapag mananalangin na tayo, pray ka lang. Manalangin ka lang. Bakit po? Tutugon si Lord, kikilos si Lord, kikilos ang banal na spirito sa panalangin mo, sasamahan ka niyang manalangin. Kahit blanco ka na, kahit hirap ka ng manalangin, sasamahan ka ng Holy Spirit para manalangin. Pangalawa po, seek the Holy Spirit. Siksikin natin ang banal na spirito. Dahil alam niya thoughts natin, alam niya ang nasa isip natin, alam niya ang nasa puso natin, alam niya ang tamang gawin, alam niya ang dapat gawin para malaman natin ang kalooban ng Panginoon. So isip natin ang Holy Spirit. He will guide us sa tamang panalangin at sa kalooban ng Diyos. And lastly po, surrender to the Holy Spirit in prayer. It is better to pray, mas mabuting manalangin sa presensya ng Panginoon kaysa manalangin ng sarili. Kasi, kung nasa presensya tayo ng Panginoon na nanalangin, tamang panalangin at kalooban ng Panginoon ang mauusal natin. Tamang panalangin at mga dapat nating ipanalangin ay manggagaling lamang sa banal na spirito at hindi sa sarili nating kalooban. Kaya magpasakop tayo sa banal na spirito kapag nananalangin tayo. So end up po natin, the Holy Spirit works in our prayer. Kaya dapat let us pray every day. So sabihin mo sa katabi mo, pray every day. So yun po, let's pray po. Father God, Lord, we praise you and we glorify you, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga salita mo, Lord, na napapaalala sa aming Panginoon, na kumikilos ka po sa aming panalangin, O God. Kumikilos ka po sa aming pananalangin sa araw-araw, O God. Lord, help us, O God, na patuloy na malaman ang kalooban mo, patuloy na
alamin ang mga nais mo, Lord, upang malaman namin kung ano mga dapat naming ipanalangin, O God. Holy Spirit, we ask you, Lord, na nag-intercede po sa araw-araw na panalangin namin, O God. Ikaw pong patuloy, Lord, na manguna. Ikaw pong patuloy, Lord, na magsalita. Ikaw pong patuloy, Lord, na kumilos sa bawat panalangin namin, O God, upang may balik namin ang lahat ng papuri at pasalamat sa iyo, Panginoon. Upang mapapurihan namin ang pangalan mo, Panginoon. At kaya niyo po, Lord, na sa bawat panalangin namin, Panginoon, hindi ang mga kamay mo ang saliksikin namin, Lord, kundi ang kalooban mo, Panginoon, kundi ang mukha mo, Panginoon. Ang iyong katwiran, ang iyong kabanalan, Panginoon. Lord, ikaw pong magpala sa bawat isa at ikaw pong kumilos, Lord, sa bawat isang naririto, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo'y dadako na sa pagbibigay. Makibukas po tayo sa ating banal na aklat sa Santiago 1:25. Tayo masipag tayo mga kapatid para sa pagbibigay galang. Kaya po. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusan, sakdal ay nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang, na pagkatapos ay nakalilimot. Ang taong iyan ay pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gagawin. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. Tayo manalangin. Lord God, maraming salamat po sa hapong ito, Panginoon. Papalain mo po itong aming mga kaloob, Panginoon, at papalain mo rin po ang mga bawat nagbigay, Panginoon, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga pinagkakitaan. Bless mo rin po ang wala pang hanap buhay sa panahon na ito, Panginoon. Alam ko, Lord, na you are a great provider, Panginoon. We thank you, Lord, kasi nandiyan ka palagi para sa aming mga pangangailangan. Tunay nga, Lord, na ikaw, Lord, sapat na at higit pa sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, at naway magamit ito sa kalooban mo, Panginoon, na kaakay kami ng mga kaluluwa tungo sa iyong gawain, Panginoon. We thank you, Lord, and we glorify your name in Jesus' name we pray. Amen. Sige po muna. Next Wednesday, merong special number, no? Bago mag-benediction, no? Habang kakaloob tayo. Ganina, no? Doon sa pangatlong puntos, sabi, the Holy Spirit lead us to the will of God in our prayer. Nung mapakinggan ko, so sabi ko, so Lord, ba't pa kami hihingi? Kung yung will mo pala din naman ang masusunod, di ba? So para bagang sabi ng asawa mo, love, anong gusto mong ulam? So asawa mo, menudo. Then, sige lang, pagluluto ko sinigang. Di ba? Okay? Pero yun po, no? Yun po katiyakan natin sa Diyos, no? Pawang mabuti ang kanyang kalooban sa iyo at sa amin, kanyang mag-anak. Amen? Kaya nga, His will, no? Ang naisin natin lagi, hindi ang ating kalooban. Okay? Amen. Kasi mas gusto ni Ate Gigi. Okay, praise the Lord. So, sige po, tayong lahat tayo tumayo. Awitin natin ng doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, tunay nga, salamat, Lord, sa paalala niyo po sa amin
tunay nga kami pinagpala mo sa lahat ng pagpapala mo spiritual, na maging sa aming pong pananalangin ay katuwang namin ang banal na Espiritu. Salamat sa paalala mo, Panginoon, na ginagabayan niyo kami, pinapatnubayan niyo kami sa aming mga panalangin, dahil wala po kayong nais kundi pawang mabuti para sa amin. Yes, Lord, we have all the tendencies na humingi kami ng mali, humingi kami ng inaakala namin mabuti para sa amin, humingi kami ng inaakala namin magbibigay kaluguran sa inyo. Ngunit salamat, Panginoon, dahil kayo nakababatid ng lahat ng bagay ng aming kalooban. At higit sa lahat, Lord, salamat, wala po kayong niloloob, ninanais para sa aming kundi pawang mabuti po lamang. Kaya naman kami ay hindi po hahayaan, Panginoon, na saganang amin lamang kami humingi, manalangin sa inyo, Panginoon. Salamat po, maraming Panginoon, sa patnubay, gabay ng iyong banal na Espiritu. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father and the communion and fellowship of the Holy Spirit be with you all, both now and forevermore. Amen. Kawayan natin, no? Meron tayong, hello mga kapatid, meron tayong nakasama, first time, kaway-kaway na lang sa kanya, taga-classic, si ate. Ang pangalan niya, ate? Carmela. Okay, si ate Carmela. God bless you. Thank you, Donna.